Good morning guys! Nandito kami ngayon sa Bulacan State University para mag-interview ng mga estudyante ng BSIT about sa kanilang mga issues and challenges sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa bilang estudyante. So guys, pupunta naman kami ngayon sa AC para maghanap ng mga ibang estudyante i-interviewin. So yun guys, walang tao sa AC kasi nga suspendido yung mga klase ngayon dahil sa init. So balak namin, itutuloy na lang namin sa online or Gmeet yung pag-interview namin. Ito yung AC guys. Siyempre napakainit guys Yes guys, next time na namin. Good afternoon everyone. Ito na yung continuation ng aming vlog. So, magpapakilala muna kami. Ulitin ko, ako nga pala si Jelvin Rivera. Si Jaynamil Villarreal. Oh, sir, nasabi. Ako naman si Arame Dayson. Vlog na to, magkakaroon kami ng 5 questions sa bawat member. And then yung 5 question na yon is what specific problem will you choose from issue and challenges regarding life in the IT era? So, for me, ang napili kong issue is the impact of technology on mental health. So, kumbaga, alam naman natin na ang technology is sobrang laking tulong sa atin yan, lalo na sa mga BSIT student na kagaya natin. Dahil gusto natin kasi na mas maging curious tayo sa mga iba't ibang technology na nakikita natin sa sa mga social media, mga sa YouTube, sa Facebook, mga website, lalo na pagdating sa mga smartphone and computers. Gusto natin updated tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyayari sa mga social media platform na meron tayo. So, bakit technology ang pinili kong issue? Kasi ang technology is pwedeng masira ang mental health natin dahil lalo na ngayon generation, hindi mabubuhay ang mga tao kapag wala ng technology like smartphone and computer and other gadget. So, isa sa mga dahilan nito is labis na paggamit ito, walang limit sa paggamit. Kumbaga, binubuhos mo yung oras mo sa paggamit ng smartphone or computer and ina-isolate mo yung sarili mo. Kumbaga, nawawalan ka na ng social interaction dahil sa mga paggamit mo nga ng technology. Kumbaga, nagkakaroon ka na ng addiction. Yung addiction na yon is pwedeng magwi sa depression or anxiety and other mental health disorder. So, ano yung mga issue and challenges na gusto nyong ibigay na idea or suggestion? Sige, ako naman. For me, yung sa patuloy na pagtaas ng mga version ng mga gadgets, lalo sa panahon ngayon na kunyari may bagong labas yung iPhone 14, may susunod na agad. So, parang ako bilang estudyante, parang nagiging hindi siya affordable sa akin, lalo estudyante pa lang ako, ganun. Tapos yung mga apps pa na ginagamit ngayon, and then yung mga yun nga, yung mga apps na ginagamit ngayon, parang ang laki ng kino-consume na gigabytes sa bawat device na ginagamit natin. So parang ako napipilitan na bumili ng mas magandang version, mas magandang device na magagamit ko sa pag-aaral ko. So yun siguro yung nagiging issue sa akin. Parang ang hirap niyang sabayan kasi yun nga, hindi naman lahat na mabibili mo. And then, ayun lang po yung akin. So, meron pa bang idea na gustong idagdag? Sa akin naman yung siguro sa lack of connection sa internet. Kasi di ba mahalaga yan bilang BSIT student. Tas lalo na ngayon online class dahil sa If-Index. Tas magiging malaki siyang challenge para sa lahat ng estudyanteng
kailangan na device, computers, ganun. So, pag mabagal yung connection natin, magiging hadlang yun para maging smooth yung flow ng pagtuto natin bilang online learners. So, meron pa bang pwedeng idagdag? Second question na tayo. So, what are the essential details you can give to elaborate and describe the problem you choose? So, yun nga, from me, yung yung impact of technology on mental health. So, yun nga, nabanggit ko nga din na pwedeng magkaroon ng isolation ang isang individual dahil hindi naman nililimitahan yung paggamit ng technology tulad ng smartphone and computer. So, pwedeng mauwi siya sa addiction or magkaroon ng depression and anxiety or other mental health disorder. So, yun lang naman. So, Sa akin yung patuloy na humihirap, parang tumataas yung value niya, so hindi nga siya nagiging affordable para sa bawat estudyante. Ayun, hindi lahat na-afford yun. Kumbaga may ilan lang na nakakaabot ng ganun. Saka naman, For, diba, for, for me, sa akin, pag mas mabilis na internet Bigay yung na kayo ng- kailangan, mas mahal na gagastusin din yung kailangan mong gawin. Kailangan mo pa dun, depende pa sa lugar yung signal ng load mo. Ayun. So, Ara, meron ka bang gustong sabihin about sa binigay nilang idea or topic? yeah, actually, yung iba kasi yung mga kabataan kasi sa mga pagustuhan nila na bumili ng mga technology kahit hindi naman talaga nila afford o yung iba pinipilit lang din talaga nila yung mga magulang nila para lang makabili ng ganun is hindi rin din talaga okay. Kasi nga, tulad ng sinabi nyo, magiging addiction din siya. Bawat labas ng mga cellphone, bili lang na bili kahit okay lang din naman talaga yung una pa nilang cellphone, ganon. Pwede na yun. So, proceed na tayo sa question number 3. So, as a future IT professional, what solution can you suggest that will help elevate you answer in the letter A? So, for me, ang masasuggest ko na solution about sa issue na sinabi ko is kailangan magkaroon tayo ng time management sa sarili natin kasi kapag meron tayong time management, maaari natin matrack yung time na paggamit natin ng mga technology, yung social media platform. So, bilang isang IT student, maaari tayo mag-set ng limits on the amount of time they spend on specific apps or websites. So, kumbaga parang na-manage natin yung time natin sa paggawa ng mga needs natin, gawin katulad ng mga activity sa mga subject natin or mga project na pinapagawa sa atin sa iba't ibang subject na meron tayo, lalo-lalo na ngayon sa coding. So, sobrang daming oras na ilalaan natin doon dahil yung coding is yun nga, dahil ang coding or paggawa ng isang system is need natin maglaan ng napakaraming oras sa paggawa ng isang system. Kaya maigi mag-set tayo ng time or schedule sa ating sarili kung kailan mo gagawin yung mga bagay na dapat inuuna mong gawin o sa hindi dapat muna gawin. Sa akin, yun nga, yung, kumbaga, di ba mahirap yung ma-afford yung ganun. Kung di pa naman natin kailangan, pagtiyagaan muna natin yung ginagamit nating device kasi mamaya okay pa yan, parang makikiuso ka lang. Huwag na lang ganun, kumbaga mas piliin na lang yung needs kaysa sa wants. Yun. Sa akin nabibigay kong solusyon
humanap ng SIM na may malapit na magandang signal dun sa lugar nyo. Tapos kung malayo naman yung mga lugar na pupuntahan, uso naman na ngayon yung dual SIM na cellphone. Kaya pwede ka maging adjustable or flexible. Sa akin tulad din ng sinabi niyo, dapat may self-control sa paggamit ng technology o kahit anong devices kasi nga di rin talaga nakakabuti o kaya tawag dito is wait lang. Ayun nga, tulad ng mga sinabi nyo, dapat din talaga magkaroon din talaga ng self-control tulad natin kasi yung iba naman kasi is go post lang ng post o kung ano-ano na lang yung naano lang sa kanila, tapos yung mga gawain nila is hindi nila talaga nagagawa kasi sobra-sobra na yung paggamit nila din sa technology o sa device na meron sila. Thank you. So, mag-proceed na tayo sa number 4 na question. So, what will be the possible output or impact of your solution? So, ano yung mga impact of your solution sa mga binigay niyong idea? Sa akin, siguro, bilang IT student nga, or ma-share ko siya siguro sa mga mas bata sa akin na nagdaan din sa ganito. Kumbaga, parang magiging advice na lang na kung di naman kailangan niya, ay wag na lang i-desire sa sarili. Tapos hindi ko masabi yung yung magiging impact niya sa iba, pero ayun yun sa tingin kong makakatulong na for me sa sarili kong opinion na mas bigyang halaga yung kailangan kaysa dun sa gusto. For me is improve productivity. So, by providing assistance and support in various tasks, such as organizing schedules and then pagsaset ng reminders and managing tasks, my solution can help user effectively manage their time and increase their productivity. Sa nun kasi mas magiging flexible nga yung sitwasyon mo kasi dalawa na yung SIM mo. Tapos kung mabagal naman sa isang SIM, yung isang SIM magagamit mo. So, ayun. Think wala na, no, pre. So, proceed na tayo sa number 5 na question. So, what are the resources available that will help you accomplish your solution? So, yung time management technique, there are various time management technique that have been developed and proven effective. So, alam nyo ba yung Pomodoro technique? So, explain ko yun. Yung Pomodoro technique is a time management dinevelop siya ni Francisco Cirillo in the late 1980s. So, ang Pomodoro, it involves breaking work into interval. Typically, 25 minutes in length called Pomodoros. So, yung technique nito is pwedeng ma-improve yung focus natin at yung pagiging productivity and yung mental health agility by working short bursts and taking regular breaks. So yung example is example niyan is mamimili ka ng task na specific or project na gusto mong unahin gawin. And then mag-set ka ng timer na 25 minutes, also known as a work session. And then yung napili mong task is doon ka na lang mag-focus at gawin mo yun ng walang distraction until the timer goes. So, ilan lang yan sa mga nabanggit ko na solution na pwede natin gawin para ma-manage natin ang time natin at schedule sa paggawa ng mga gagawin natin at para hindi tayo masyadong tutok sa paggamit ng technology or mga social media platform. Kahit ano lang sigurong gadgets na mayroong SIM card. Ayun.
Sa akin yung maaaring maging siguro yung umanap na lang ng mas affordable yung price, and then yung in the other hand, parang maaasahan mo siya pa matibay, ganyan. Parang reliable sa estudyante. Yan lang. So, yun lang guys. Maraming salamat sa mga sumagot sa 5 question natin. So guys, dito na nagtatapos yung aming vlog, and sa mga viewers natin dyan, I hope na meron kayong natutunan, and mag-comment lang kayo sa comment section ng mga topic na nakarelate kayo, babasahin namin yan. So guys, click the notification bell and share this vlog, and huwag kakalimutan follow ang aming YouTube channel. So yun lang, goodbye.